By the way, how are you, Iho? Tanong na matandang lalaki kay Hunter. Ngumiti naman si Hunter. I'm good, Don Demetrio. And who is this young and lovely lady besides you? Nang balingan ito ng tingin si Mabel. Saglit na binalingan din ng tingin ni Hunter ang dalaga. Pagkuway, mas lalong kinabig palapit dito si Mabel. This is Mabel Alfanta, my wife. Pagpapakilala nito sa dalaga. Halos sabay-sabay namang nagulat at napasinghap sa hangin ang mga kasama nila ron. Really? Tanong naman ng isa pang matandang lalaki. When did you get married, Iho? Oo nga, bakit wala man lang imbitasyon sa amin? Natatawa pang saad naman ng isang lalaki. Kaya naman pala umuwi ng maaga rito sa Pilipinas tong parents mo, Iho. Dahil nag-asawa ka na pala. Sabi ng babaeng medyo may edad na rin. Wow, hindi na namin alam na nag-asawa ka na pala, Iho. So tell us about you and your wife. We want to hear about your love story. Saan naman ni Don Demetrio? Nagkibit naman ang balikat si Hunter habang may ngiti pa rin sa mga labi nito. It's a long story, Don Demetrio. Aabutin tayo ng hating gabi kung ikukwento ko pa ngayon sa inyo. Pabirong sabi naman ni Hunter. Nagtawa na naman ng pagak ang mga lalaki at babaeng kasama nila ron. Si Mabel naman ay tipid na ngumiti na lamang sa mga ito. Nice to meet you, Iha. Tinanggap naman ni Mabel ang pakikipagkamay sa kanya na mga kausap nila. Ang mga babaeng asawa naman ay humalik sa kanyang pisngi. Thank you po. Yun lamang ang lumabas sa bibig niya dahil sa kabang nararamdaman niya. Nahihiya lamang din siyang makipag-usap sa mga ito. So, hindi magtatagal ay magkakaroon na lang kayo ng apo, kumpadre, sabi ni Don Demetrio kay Arthur. Naku, kumpadre, yan ang hinihintay namin ng asawa ko. You know we're not getting any younger. Mga apo na lang kailangan natin para magpasaya sa atin ngayon. That's true, kumpadre. Kahit ako, araw-araw kong binibisita ang mga apo ko. Kahit nakakapagod magbiyahe, I don't care. Basta masaya ako na makikita mga anak ni na Octavio, Israel at Judas. Natutuwa pang pagkukwento ni Don Demetrio. Kung pwede nga lang na sa mansyon na lang tumira ang mga anak ko para sama-sama ang mga apo ko at madali ko silang makikita. Pero hindi naman pwede. Right, pagsang-ayon ni Arthur sa mga sinabi ni Don Demetrio. Ewan ko lang kung kailan kami bibigyan ng apo nitong si Hunter at Mabel. We're so excited. Pakiramdam ni Mabel nag-init na ang mga pisngi niya dahil sa sinabi ng tatay ni Hunter. Harap-harapan pa ba naman? Siyempre, nakakahiya yun at hindi lang naman isang tao ang naroon na nakaharap nila at nakarinig sa mga sinabi nito. Tipid na ngumiti siya nang tingnan siya ni Josephine. Nag-uusap nga kami kagabi ni Arthur tungkol sa magiging unang apo namin. Akala ko ay kukontra siya sa akin. Ang gusto ko kasi ay baby girl ang unang apo namin, saad pa nito. Napapikit na lamang ng mariin si Mabel nang tumungo dahil sa mga sinabi ng ginang. Diyos na mahabagin. Wala lamang siyang imik habang nakikinig sa usapan ng mga ito. Maya-maya ay nararamdaman niya ang braso ni Hunter na pumulupot sa kanyang bewang. Nag-angat siya ng mukha at tiningnan ang nobyo. Did you hear that, darling? Tanong nito nang may nakakalungkong ngiti pa sa mga labi. Nangunot ang noo ni Mabel habang nakatitig ng mataman sa mga mata ni Hunter. Na ano? The baby. Their apo. Bigla niyang pinanlakihan ng mga mata ang nobyo. Dahil nagiinit na naman ang kanyang pisngi, ay bigla niyang nakurot sa tagiliran ang binata. Nahihiya na nga siya dahil sa naging usapan ng mga magulang nito, pati ng mga amigo nito kanina. Tapos, ginatungan pa nitong magaling niyang nobyo. Psst, ikaw talaga. Anya, kunyari ay naiinis siya. Pero sa loob-loob niya ay may mumunting kiliti at tuwaron. What? Doon di naman tayo pupunta, mahal ko. Kailangan bang dito natin pag-usapan ang tungkol dyan, ga? Tanong niya pagkatapos ay ginalay niya ang tingin sa mga kausap ng mag-asawang imperial. Mabuti na lamang pala at busy ang mga ito sa pag-uusap tungkol sa mga negosyo. Okay, how about later? We'll talk about the baby while we're making love. Mabilis na umangat ang kanyang kamay at tinakpan niyang bibig nito. Langga! Muli niya itong pinanalakihan ng mga mata. Humagikik lamang si Hunter at tinanggal ang kanyang kamay. Ipinagsalikop nito ang kanilang mga palad. You heard, Mom and Dad. They're excited, so?
Ewan ko sa'yo, anya at nag-iwas dito ng paningin. Hindi na niya napigilan ang kanyang sarili at napangiti na rin siya ng malapad dahil sa mga sinabi ng binata. Kinikilig lamang siya dahil sa mga ideyang pumapasok ngayon sa kanyang isipan. I saw you're smiling, darling. That means we'll make love when we get home. Bahagya pa siyang napakislot nang marinig niya ang boses nito sa tapat ng kanyang tenga. Napalingon siya rito. Mabuti na lamang pala at bahagya siyang umatras dahil kung hindi, malamang na naglapat bigla ang mga labi nila. Oh, I can't wait to go home. Sana matapos agad ang party, saad pang muli ni Hunter. Lihim siyang napahagikik dahil sa mga sinabi nito. Kakasimula pa lang ng party, mahal ko, anya. What if, umalis na lang kaya tayo ng maaga? Hindi na niya napigilan ang matawa dahil sa kakulitan nitong nobyo niya. Kumunot ang noo at matalim ang tingin ni Jess kay Mabel habang nakatayo ito sa tabi ng high table. Ang akmang paglapit nito kanina kay Hunter at Mabel ay hindi natuloy sapagkat naunang lapitan ng binata at mag-asawang Imperial ang matataas na bisitang naroon. Kasama pa rin ni Hunter si Mabel. Malalim na buntong hininga ang pinakawala ni Jess sa ere. Pagkuway muling tinungga ang laman ng basong hawak-hawak nito. What is she doing? Bakit siya ang kasama ni Hunter? Naiinis na tanong ni Jess sa sarili. Hindi pa rin itong magawang ialis ang paningin kay Hunter at Mabel. Huwag lang sabihin sa akin ni Mabel na may relasyon sila ng Hunter ko. Biglang nanlaki ang mga mata nito kasabay ng pagsinghap sa hangin. Oh no, please no. Hindi sana tama itong naisip ko. Saad pa nito at muling inisang lagok ang laman ng isa pang baso na kinuha nito sa waiter na dumaan kanina. She know that I like Hunter very much. Tapos, anong ginagawa niya ngayon? She can't do this to me. Hindi pa niya ako kilala. Ang totoong ugali ko. Anito at biglang hinawakan sa braso ang waiter na dumaan na naman sa lamesa nito. Drinks, ma'am? Sabi ng nagulat na waiter. Kinuha ni Jess ang 3 baso ng margarita na nasa ibabaw ng tray. Muli itong uminom habang nakatuon pa rin ang paningin sa direksyon ni Mabel at Hunter na ngayon ay nakangiting nag-uusap. Muling nagpakawala ng malalim na paghinga si Jess. Naikuyong pa nito ang isang palad na naroon sa gilid ng high table. Baka naman tinatridal mo ako, Mabel. You know that I like Hunter. Tapos, bigla itong napalingon sa babaeng nakabunggo rito dahilan upang matapon sa damit nito ang iniinom na margarita. Oh my God, I'm sorry, anang babae. Matalim na titig ang ipinukol dito ni Jess. Sorry? You just say sorry? Did you know how much I bought this dress in Canada? Maarting tanong nito. Bahagyang nagtaas ang boses nito kaya nakaagaw ng atensyon ng ibang bisitang naroon sa malapit sa pwesto nito. Sorry Miss Galia, hindi ko naman sinasadya Napatid lang ako dahil sa sandals ko. Nakataas ang kilay na isinuyod ng tingin ni Jess ang babae. Pagkatapos ay ngumiti ito ng uuyam. Next time, huwag kang trying hard na magsuot ng heels if you don't know how to use it, okay? Mukha kang basahan, dagdag pa nito at umirap. Napamaang naman ang babae dahil sa mga sinabi ng dalaga. Maging ang mga nakarinig doon ay napaismi dahil sa naging ugali ng dalaga. Nagbulong-bulungan pa ang mga tao bago umalis si Jess sa pwesto nito upang tunguhin ang banyo. Grabe, ang akala ko pa naman dyan ay mabait. Anang isang babae na naroon sa kabilang lamesa. Oo nga, kaya nga idol ko siya kasi ang akala ko may mabait siya. Kasi tingnan mo naman ang tsura niya sa unang tingin mo sa kanya. Aakalain mong anghel siya dahil maamo ang mukha niya. Yun naman pala ay pangit ang ugali. Napapailing pang saad din ng isang babae. Ganun talaga, kakaunti na lamang ngayon sa mundo ang maganda na ang tsura, maganda pa ang ugali. Nakita niyo ba kung paano magpapansin ang Jess na yon kay Sir Hunter nung isang araw? Nako, ang akala niya siguro, papatulan siya ni Sir Hunter, singit din ang isa pang babae. Tumawa ang isang babae, nako, wag na siyang umasa dahil tingnan niyo si Sir Hunter at si Mabel. Tiningnan pa nito ang boss nila habang kasama ang sekretarya nito. Mas bagay naman sila kaysa sa Jess na yon. True ka dyan, Beb. Si Risa nang lumapit ito sa mga babaeng nag-uusap. Mas bagay sina Sir Hunter at Mabel.
Darling, stay here, okay? I need to go to the washroom. Paalam ni Hunter sa nobya. Tumango naman si Mabel. Okay, pero wag kang magtatagal ha. Ngumiti si Hunter at pinisil ang baba ng nobya. I'll be right back, anito at saka umalis. Okay. I hate this. Naiinis na saad ni Jess habang nasa tapat ito ng lababo. Gamit ang tissue ay pinupunasan itong damit itong nabasa ng alak kanina. Hindi na nga magaganda ang tatanga pa. Galit pa rin saad nito sa sarili. Kung hindi lang dahil kay Hunter, hindi ko tatanggapin ang offer nila sa akin. Hello, I'm one of the top model in Canada. Tapos kukunin lang ako, calendar girl, so cheap. Pagkatapos nitong punasan ang damit ay muling lumabas ng banyo si Jess. Sakto namang palabas na rin si Hunter sa banyo ng panlalaki. Biglang sumilay ang ngiti sa mga labi ni Jess nang makita ang binata. Hunter! Miss Galia, are you okay? Tanong ni Hunter sa dalaga nang makita ang mancha sa damit nito. Bahagya namang tumungo si Jess upang tapunan ng tingin ang nabasang damit. Muli itong umiti nang muling mag-angat ng mukha at tingnan si Hunter. Natapunan lang ng kaunting alak but I'm fine, sabi nito. Napatango naman si Hunter. Okay, so I hope you enjoy the night. Anito at akma na sanang maglalakad para bumalik sa function hall pero mabilis na hinawakan ni Jess sa braso ang binata. Wait, Hunter! Napahinto naman ang binata at muling binalingan ng tingin ang dalaga. Yeah, why didn't you pick me up at the hotel? Tanong nito. Nangunot naman ang noo ni Hunter at napatitig sa mukha ng dalaga. Why would I do that? Because I thought we were together tonight at this party. I mean, you invite me to come here, right? So umasa kung pupuntahan mo ako sa hotel para sunduin. Malumanay pang saad dito sa binata. Napailing naman si Hunter dahil sa mga sinabi ng dalaga. Tapos si Mabel pala ang kasama mong magpunta rito kanina, dagdag pa nito. Oh, I'm sorry, Miss Galia. Maybe there was just a misunderstanding between the two of us the other day. I mean, I invited you to come here. That's it. But I didn't say that I will be your date tonight. Diretsahang saad ni Hunter sa dalaga. Bahagyang napamaang si Jess. Nangunot din ang noo nito at mas napatitig pa sa kausap. What? I'm sorry. Please enjoy the party. Anang Hunter at walang paalam na tumalikod at iniwan doon ang titigilang si Jess. Ikaw ha, bakit si Sir Hunter ang kasama mo ngayon? Nanunodyo at kinikilig na tanong ni Jubel kay Mabel nang lumapit sa pwesto ng mga ito ang una. Napangiti siya ng malapad sa mga ito. Ako ang inaya ni Sir eh. Pabirong saad naman niya sa mga ito. We, ikaw ang inaya ni Sir or talagang may something sa inyong dalawa? Tanong pa ni Risa. Tila ayaw pa maniwala sa mga sinasabi niya. Ikitang-kita nga namin kanina kung paano kayo maglambingan doon ni Sir Hunter eh. Tapos sasabihin mong inaya ka lang. Kunwari ay umismid pa ito sa kanya. Napahagikik siyang muli. Sino ba ang inaya sa inyo ni Ashmon na makadate ngayong gabi? Pag-iiba niya ng tanong sa mga ito. Wala. Si Mimi ang mabilis na sumagot. Nangunot naman ang kanyang noo. Ha? Bakit wala? Hindi naka-attend si Sir Ashmon ngayon eh. Bigla raw nagkaroon ng emergency kaya biglaan din ang uwi niya. Sa Mindoro, sinugod daw kasi sa ospital ang lolo niya, paliwanag ni Mimi. Kaya naman pala, hindi niya makita ang binata. Kanina niya pa ito hinahanap eh. Ganun ba? Kawawa naman, sana okay lang lolo niya no? Anya, dapat aattend din sa party na to ang lolo niya. Kaso biglang naisugod sa ospital. Kaya hindi rin naka-attend pati si Sir Ashmon. Mabuti na rin yun. Kaysa naman may magsiselos na naman sa amin. Kasi hindi inaya ni Sir Ashmon na makadate ngayong gabi. Natatawang saad ni Jubel. Si Jess pala, nakita niyo ba? Maya-maya tanong niya ulit. Bigla kasing nawala sa pwesto nito kanina ang dalaga. Gusto niya sana itong lapitan kanina at kausapin. Kaso hindi siya makaalis sa pwesto niya dahil nag-uusap pa ang mga kasamahan niya. Nakakahiya naman kung basta na lamang siyang aalis. Hayaan mo na ang brohang yun. Mabuti nga at nawala siya sa paningin ko. Naiinis lang kasi ako sa kanya eh. Psst, Jubel, wag naman sanang ganyan. Saway ni Mimi sa dalaga. Pakisamahan na lang natin ang tao. Hindi naman siya magtatagal sa kumpanya. Pagkatapos ng photoshoot nila ni Madam Bora, aalis na rin siya sa kumpanya.
Ako nga, naiinis din sa kaartihan niya, pero kailangan nating makisama at magtimpi. Umismid si Jubel at Risa dahil sa sinabi ni Mimi. Inainis lang ako sa kaartihan eh. Oo na, naroon na tayo na maganda siya, kaya may karapatan siyang mag-inarte. Pero sobra naman kaya, nakakainis din eh. Ang sabi naman ni Risa, "Kuri ka, Beb." Pasigunda ni Jubel. Tipid na ngumiti si Mabel sa mga kasama. Pagpasensya na ninyo si Jess ha, mabait naman siya eh. Anya at inalala ang mga panahong kasama niyang dalaga. Mga panahong mabait naman sa kanya si Jess. Once again, good evening everyone. Biglang natuon ang atensyon ng lahat nang magsalita ang MC na naroon sa maliit na stage. Can I have your attention first, ladies and gentlemen? Alang bading, Sir Arthur had only a little speech for us tonight. Sir, come up on the stage, tawag nito sa lalaki na maayos ang pagkakaupo sa tapat ng malaking mesa kasama ang mga kaibigan at investors nito. A round of applause to our beloved big boss, Mr. Arthur Imperial. Masigabong palakpakan ang pumuno sa loob ng function hall nang tumayo na sa pwesto nito si Arthur at maglakad paakyat sa stage. Nakangiting pumalakpak si Mabel nang maramdaman naman niyang may tumabi sa kanya at hinawakan ang kanyang likod. Nang magbaling siya ng tingin sa katabi niya, ay nakita niyang nakangiti sa kanya si Hunter. I was looking for you. Nandito ka lang pala. Bulong sa kanya ng binata. Nilapitan ko muna itong mga kaibigan ko. Naiilang na kasi ako sa pinag-uusapan ng mga magulang mo. Dumudugo na rin ang ilong ko. Wala naman akong alam sa negosyo, paliwanag niya sa nobyo. Bahagyang tumawa si Hunter dahil sa mga sinabi niya. You don't have to explain my love. I understand. Anito at kinabig ang bewang ng dalaga. Nakangiting nagkatingin na naman sina Jubel, Risa at Mimi nang makita ng mga ito ang pagpulupot ng braso ni Hunter sa bewang ni Mabel. Inaya lang pala ha? Nanunuksong saad ni Jubel. Nagtaas baba pa ang mga kilay nito. Kinikilig na humagikik naman si Risa at Mimi. Bagay po kayo sir, hindi na napigilan ni Risa ang sarili. Ngumiti naman si Hunter. Expect your promotion the day after tomorrow, Risa. Birong saad naman ng binata na siyang ikinatawa ng mga dalaga. Si Risa lang po ba Sir Hunter? Paano po ako? Ako po ang president sa love team niyo ni Mabel. Kunwari ay nagtatampong saad naman ni Mimi. Kayo talaga, saway ni Mabel sa mga kaibigan. Paano naman kasi nahihiya siya sa mga ito? Ako po sir, kahit gawin niyo po lang akong sekretary ni Sir Asmon, ayos na po ako ron. Pero gusto ko pa rin po kayong dalawa para sa isa't isa. Saad naman ni Risa. Nakangiting umirap at umiling na lamang si Mabel. Ang kukulit din talaga nitong mga amiga niya. Enjoy the party everyone. Natapos na mag-speech si Arthur nang hindi man lang nakinig ang grupo ni Mabel dahil busy sa pagbibiruan ang mga ito. Muling nagpalakpakan ang mga tao ron. And there's more guys, bago tayo tumuloy sa kasiyahan natin. Tonight, our handsome boss, Sir Hunter also has something important to say. Saad ng MC. Napatingin naman si Mabel sa katabing nobyo habang nakangiti at pumapalakpak. Stay here, bulong ni Hunter sa dalaga bago ito naglakad papunta sa unahan. Good evening, Sir Hunter. Nakangiti at tila kinikilig na bati ng bading sa binata. Ngumiti din si Hunter sa MC. Good evening, Lacey. You're so handsome tonight, sir. I mean, mas nagiging gwapo po kayo ngayon sa paningin ko. Umiling at bahagyang natawa ng pagak ang binata. Bahagya ding inayos nito ang suot na Amerikana nang humarap na ito sa madla. Thank you, Lacey. Well, I have inspiration now, so I have to be handsome tonight. Especially in her eyes. Nakangiting saad nito at itinoon ang paningin sa direksyon ni Mabel. Lihim na kinikilig naman ang dalaga at napangiti matapos marinig ang sinabi ng nobyo. Bahagyang ikinagat pa ni Mabel ang pangilalim niyang labi. Wow, so that means may kaparihan na talaga si Sir. Yes, walang pagdadalawang isip at mabilis na sagot nito sa tanong ng MC. Biglang nagbulungan ang mga taong naroon. Really, Sir Hunter? Oh my God,
At sino naman po itong napakaswerteng babae? Sir, baka naman po pwede niyong i-share sa amin, tanong ulit ng MC sa binata. Tinanggap ni Hunter ang microphone na binigay ng bading. Bago magsalita, ay tumikhim pa ito upang tanggalin ang panunuyo ng lalamunan nito. Good evening again, everyone. Did you guys enjoy this party? Tanong nito nang magsipalakpakan ng mga tao at tumango ay muling nagsalita si Hunter. Well, hindi naman tungkol sa trabaho natin ang sasabihin ko sa inyo ngayon. But I just want to take this opportunity tonight to share with you something that makes me happy today. I mean, this past few days. Biglang natigilan si Mabel nang makaramdam siya ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Lalo na nang tumitig ng seryoso sa kanya si Hunter habang nagsasalita ito sa unahan. I'm happy because finally I found my the one, the love of my life. Muling umugong ang bulong-bulungan sa loob ng venue. Na yun dahil sa sinabi ni Hunter. Hala ka babe, i-a-announce na ni Sir Hunter na kayo na. Kinikilig na saad ni Jubel nang balingan nito nang tingin si Mabel na nakatulala lamang sa binata. Oh, sana all. Saad naman ni Risa. Si Mimi ay kinikilig na yumakap din sa braso ni Mabel at ipinilig ang ulo sa balikat ng dalaga. I just want to introduce you, my wife. Biglang namatay ang ibang ilaw. Dahilan upang mas lalong maging dim ang buong paligid. Isang spotlight naman ang tumuon kay Mabel, samantalang may spotlight din ang tumutok sa stage kung saan nakatayo si Hunter. Bahagyang napapikit saglit si Mabel dahil sa pagkasilaw niya sa ilaw. Nang magmulat siya ng kanyang mga mata ay ang nakangiting mukha ni Hunter ang agad na sumalubong sa paningin niya. That's my one and only beautiful and sexy wife, my love, my baby, my sweetheart, my darling, and my Mabel. Ewan pero parang pakiramdam ni Mabel. Muling napahinto ni Hunter saglit ang pagtibok ng kanyang puso. Just like before, maya-maya ay naramdaman niya na rin ang pag-iinit sa sulok ng kanyang mga mata dahil sa tuwa. Siguro bago pa man bumalong ang kanyang mga luha roon, ay mabilis niyang ikinagat ang kanyang pangilalim na labi upang pigilan ang kanyang sarili na maluha. Nakakahiyan sa maraming tao kung iiyak siya roon dahil sa mga sinabi ni Hunter ngayon. O Diyos na mahabagin, parang dinuduyan na naman ngayon sa alapa ang kanyang mga paa dahil sa labis na kaligayahang nararamdaman niya sa mga sandaling yon. Bumaba si Hunter mula sa stage at naglakad palapit sa dalaga. Darling, muling saad ni Hunter habang papalapit na ito ng papalapit kay Mabel. Malalim na paghinga ang pinakawala ni Mabel sa ere upang tanggalin ang bolang bumabara sa lalamunan niya. Maging ang paninikip ng kanyang dibdib dahil sa lakas ng tibok niyon ngayon. Huminto si Hunter sa paghakbang nang nasa harapan niya na ito. Muli itong umiti sa kanya. Are you alright, darling? Tanong nito pagkuway hinawakan sa kamay ang dalaga. Napalunok pa ng kanyang laway si Mabel nang dalhin ni Hunter sa tapat ng bibig nito ang kanyang kamay at halikan ang likod niyon. Bumuka ang kanyang bibig pero hindi niya alam kung ano ang kanyang sasabihin dito. Basta napatitig na lamang siya sa nangingislap na mga mata ng kanyang nobyo. Okay naman na sa kanya kanina na magkasama silang pumunta sa party na yun. Ang mga tinginan ng mga tao nang makitang kasama niya si Hunter, ang paghawak ng binata sa kanyang bewang, pero hindi niya inaasa na ngayon ay doon sasabihin ni Hunter ang tungkol sa kanilang dalawa. Come here, anang Hunter at ipinagsalikop ang kanilang mga palad. Iginaya nito ang dalaga pabalik sa stage. Ang mag-asawang Imperial maging ang mga kasama nito sa malaking mesa ay nakangiti lamang habang nakatingin sa dalawa. Unti-unting nawala ang bulong-bulungan sa paligid. Napalitan niyo ng kilig habang nakatingin ang mga tao kay Hunter at Mabel na paakyat na sa stage. Bakit kailangan mo pang sabihin sa harapan nila? Bulong na tanong ni Mabel sa nobyo. Ngumiti naman si Hunter. Why? Don't you like it, darling? Sa halip ay balik na tanong nito. Kagat ang pang-ilalim na labi ay ngumiti siya.
at nagbaba ng tingin sa nobyo. Inahihiya lang ako sa kanila. Banayad na bumuntong hininga si Hunter at mas lalong hinigpitan ang pagkakahawak sa kanyang palad. Ladies and gentlemen, I am proud and happy to introduce to all of you my dear wife, Mabel Alfanta. Sa halip ay muling pagpapakilala ni Hunter sa madla sa dalagang iniirog nito. Masib gabong palakpakan ang pumunong muli roon sa lugar na yon. Congratulations, Sir Hunter! Mama Bell, anang MC. So ngayon guys, alam kong pagkatapos ng party na to ay marami sa atin ang uuwing luhan at bigo dahil may nanalo na sa puso ni Sir Hunter. Natawa ng pagak si Hunter habang lihim naman na pangiti si Mabel. Kinabig ni Hunter sa bewang ang asawa at hinalikan ito sa noo. I love you. No! Biglang natahimik ang lahat nang may sumigaw mula sa isang tabi. Kumunot ang noo na napatitig si Mabel sa babae ngayon ay naglalakad na palapit sa ibaba ng stage. Matalim ang titig sa kanya ni Jess habang may hawak-hawak ng baso ng alak. You! Galit na itinuro ni Jess si Mabel. Traitor ka! Sigaw nito. Nangunot naman ang noo ni Hunter nang marinig nito ang pagpapasaring ni Jess sa kanyang nobya. Traidor? Bakit naman naging traidor si Mabel? Maya-maya ay biglang natawa ng pagak si Jess at muling tumungga sa baso ng alak na hawak nito. Base sa itsura nito ngayon, lasing na ang dalaga. Akala ko ba kaibigan kita, pero trinaidor mo ako, Mabel. Jess, kinakabahang sambit nito sa pangalan ng kaibigan. Ito na nga bang sinasabi niya eh. Ito na ang ipinag-aalala niya nung unang araw pa lang. Kapag nalaman ni Jess na nobyo na niya si Hunter, magagalit ito sa kanya. Jess? Yun lang ang sasabihin mo sa akin, Mabel, Jess? Mapanuyang tanong nito. Muli itong tumawa ng nakakaloko at umiiling pa. Oh my God, honey! Tumawag ka ng security. Nag-aalalang saad naman ni Josephine sa asawa. After what I did to you, Mabel, naging mabait ako sa'yo. Tapos ito lang ang igaganti mo sa akin. What is she talking about, darling? Tanong ni Hunter kay Mabel. Ma'am, please. Sa labas na lang po tayo ng dalawang security guard na lumapit kay Jess. No, don't touch me. Galit na sigaw nito at pumiksi sa dalawang lalaki. Security, ilabas nyo ang babaeng yan. She ruined the party, utos ni Arthur. Ang mga bisitang naroon ay nakiusyuso na rin sa mga nangyayari na puno na naman ng bulong-bulungan ang buong paligid. How dare you, Mabel? You know that I like Hunter, pero ano ang ginawa mo? Inagaw mo siya sa akin. And then ngayon, please security, dalhin na sa labas ang babaeng yan. Muling utos ni Josephine sa mga guard. No, no, no. Huwag niyo akong hahawakan kung ayaw niyo magkagulo tayo rito. Galit na saad nito at ibinato ang hawak na baso. Nagkalat sa sahig ang alak at ang bubog ng baso. Jess, lasing ka lang. I'm not drunk, Mabel. Please, wag naman dito. Wag ka naman dito manggulo. Muling tumawa ng pagak ang babae. Humakbang si Mabel para sana bumaba siya sa stage at lapitan ang kaibigan. Pero pinigilan siya ni Hunter. Darling, kakausapin ko lang siya. Anya at hinawakan ang kamay ng binata na nakahawak sa braso niya. Ngumiti siya rito at tinanggal niya yon. Dahan-dahan siyang bumaba sa stage. Jess, pwede ba tayong mag-usap ng maayos? Mahinahong tanong niya sa kaibigan. Mag-usap? Wala tayong dapat na pag-usapan, Mabel. Niloko mo ako. Trinaidor mo ako. I thought you were a good friend of mine. Umiling pa ito ng sunod-sunod. Jess, hindi ko naman alam na si Hunter ang gusto mo eh. Anya, hindi? O nagdahilan ka lang na hindi mo siya kilala at hindi mo naalala ang mga pinag-usapan natin noon para makuha mo ang lalaking gusto ko? Naguguluhan na talaga si Hunter kung ano ang pinag-usapan ng dalawa. Bumaba na rin to sa stage upang lapitan ang nobya. Hindi ganun, Jess. Nagsasabi ako sa iyo ng totoo. Wala akong maalala sa mga pinag-usapan natin noon sa bar. At mas lalong hindi ko alam na si Hunter pala
Ang lalaking tinutukoy mo sa counter, aniya. Muling umiling si Jess. Maya-maya ipatakbo itong lumapit kay Mabel at biglang sinabunutan ang dalaga. Mabel! Nagmamadaling napalapit si Hunter sa nobya. Walang hiya ka! Galit na saad ni Jess habang mahigpit ang pagkakahawak nito sa buhok ni Mabel at pilit iyong inihila. Aray ko, Jess! Please! Mangiyak-ngiyak na daing niya habang pinipilit niyang tanggalin ang kamay ni Jess sa kanyang ulo. Nabahala na rin ang ibang taong naroon, lalo na ang mag-asawang imperial. Nagmamadaling lumapit si Josephine kay Jess at hinila nito ang dalaga hanggang sa mabitawan nito si Mabel. Kagad namang niyakap ni Hunter ang nobya at inilayo upang hindi na ito masaktan ni Jess. Ilabas niyo ang babaeng yan! Galit na sigaw ni Josephine. Kaagad namang hinawakan ng mga guard ang dalaga at pilit na inakay palabas ng function hall. Tahimik na humihikbi naman si Mabel habang nasa dibdib siya ni Hunter. Ramdam niya ang sakit sa kanyang ulo dahil sa malakas na pagkakasabunot sa kanya ni Jess. Hey darlings! Inayos pa ni Hunter ang nagulong buhok ni Mabel. Pagkatapos ay banayad na hinaplos-haplos ang likod ng nobya upang kumalma ito. Are you okay, Iha? Nang makalapit si Josephine sa dalawa. Oh God! Sige na, Iho. Iuwi mo na ang asawa mo. Utos nito sa anak. Let's go home, darling. Yakap-yakap pa rin at masuyong inakay ni Hunter ang nobya palabas ng function hall. I don't want to see Miss Galia in my office, okay? And tell the accounting department to pay her in full so that she has no reason to come back. Anang Hunter habang kausap nito sa kabilang linya ang isang empleyado nito. Okay, thank you. Anito at kaagad na pinatay ang tawag. Pagkatapos mailapag sa ibabaw ng center table, ang hawak na cellphone ay kagad nitong nilapitan ang nobya na ngayon ay nakahiga sa mahabang sopa at payapa pa ring natutulog. Malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Hunter sa ere pagkatapos ay umupo sa tabi ng nobya. Pinakatitigan ito ng mataman. Maya-maya ay umangat ang isang kamay nito at banayad na hinaplos ang buhok ng dalaga. Yumuko rin ito upang gawaran ng halik ang noo nito. Mahinang ungol ni Mabel nang kumilos ito sa pwesto nito. Hinaplos naman ni Hunter ang pisngi ng nobya. Hey! Dahan-dahan na nagmulat ng mata si Mabel. Kaagad na bumungad sa kanyang paningin ay ang nag-aalalang mukha ng binata. Tipid na ngumiti si Hunter sa kanya. Are you okay now, my love? Tanong nito. Saglit na iginala ni Mabel ang kanyang paningin sa paligid. Nang malaman niyang nakauwi na pala sila sa bahay ng binata, ay nakahinga naman siya ng maluwag. Kumilos siya sa kanyang pwesto. Inalalayan naman siya ni Hunter upang makaupo. Are you okay now, darling? Tanong ulit nito. Bahagya siyang tumango. Medyo masakit na lang ang ulo ko. Umangat naman ang kamay ng binata at masuyong hinaplos ang kanyang ulo. Do you want me to call a doctor? Umiling siya. Hindi na, anya. Mamaya lang mawawala na rin to. Are you sure? Tumango na lamang siya bilang sagot sa nobyo. Alright then, just tell me if you want me to call a doctor, okay? Anong oras na ga? Sa halip ay tanong niya rito. Tinaas naman ni Hunter ang braso nito upang silipin sa suot na wristwatch. It's already 12 midnight. Ha? Kanina pa ba tayo nakauwi? Gulat na tanong niya. Yeah, so ibig sabihin ay may 3 oras na rin pala silang nakatulog doon sa sopa? Alam niya kasi, alas 9 pa lamang kanina nang lumabas sila ng Liquor Palace at magbiyahe sila pa uwi sa bahay nito. Are you hungry, Ling? Tanong ulit ni Hunter sa kanya. Kung hindi pa yun itinanong sa kanya ng binata, hindi pa niya mararamdaman ang pagkagulo ng kanyang sikmura. Simula kanina nang umalis sila sa bahay nito, hindi pa siya nakakakain kahit konti man lang. Magluluto muna ako. Kaagad na hinawakan ni Hunter ang kanyang braso upang pigilan siya nitong tumayo sa kanyang pwesto. Nunid, nagpa-deliver na ako ng pagkain natin kanina. Nasa dining na, anito. Just stay here at kukunin ko lang sa kusina. Ha? Iwag na, doon na lang tayo kumain. Dito na lang, ayoko nang mapagod ka pa. Dinitigan niya ng mataman ang nobyo.
Hindi naman ako mapapagod. Maglalakad lang naman ako ng ilang hakbang at your head hurts. Mabilis na saad nito, dahilan upang maputol sa pagsasalita ang dalaga. Masakit ang ulo ko, pero hindi naman yun ang maglalakad, kundi ang mga paa ko. Napangiti pang sabi niya rito. Muli siyang kumilos sa kanyang pwesto at tumayo. Mabilis ding tumayo sa pwesto nito si Hunter. Nagpakawala pa ito ng malalim na paghinga nang tingnan siya nito ng matalim. You are stubborn, my love. Nito. Come here. Walang sabi-sabi ay yumuko ito at bigla siyang pinangko. Sa labis na pagkakagulat niya, bigla niyang naipulupot sa liig nito ang kanyang mga braso. Pinakaayoko sa lahat ay ang matigas ang ulo. Pinaparusahan ko kapag ayaw makinig sa sinasabi ko. Saka ito naglakad na upang tunguhin nila ang dining. Napangiti naman siya ng malapad dahil sa sinabi nitong nobyo niya. Ganon, Anya, ano naman ang ipaparusa mo sa katulad kong matigas ang ulo, aber? Mister ko? Tanong pa niya. Tumingin sa kanyang binata, ngumiti ito ng nakakaloko at mabilis na nagtaas baba ang mga kilay. Later, when we go up to the bedroom, you will know what your punishment is, my love. Bigla siyang tumawa ng malakas dahil sa sinabi nito. Ayun nga, at naaalala niya bigla ang sinabi nito kanina nang nasa party pa sila, ang tungkol sa apo na sinasabi ng mga magulang nito. Don't laugh at me, my love, because later you can't refuse my kisses. Tingnan natin, Anya, hanggang sa makapasok na sila sa dining. Ibinaba siya ni Hunter sa silyang naroon sa tabi ng kabisera. Wait, kukuha ko ng plato natin. Mabilis itong lumapit sa lalagyan ng mga plato at kubyertos at baso. Here, pagkaupo nito sa kabisera, ay nilagyan nito ng pagkain ng plato ng nobya. Gusto mo subuan na kita? Masakit lang ang ulo ko pero hindi baldado ang kamay ko, Anya. I'm just asking. Ibit balikat ng umiti ito. Okay, ako na lang magsubuan mo, wife. Okay. Kung ano-ano na lamang ang pinagkukwentuhan nila habang kumakain ng midnight dinner. Midnight dinner na raw yun, sabi ng binata, kasi lagpas 12:00 na ng madaling araw. Pagkatapos kumain, ay walang paalam na muli siyang kinaga ng binata. Wait, ililigpit ko pa ang pinagkainan natin Anya. Hayaan mo na yan dyan, maghuhugas pa ako, mahal ko. I said, let's leave it there. Bukas na lang natin iligpit yan. May importante tayong pag-uusapan. Wala na nga siyang nagawa nang humakbang na si Hunter palabas ng dining at tinahak nito ang sala. Paakyat sa mataas na hagdan hanggang sa makapasok sila sa kwarto. Maingat siyang inilapag ng binata sa ibabaw ng kama. Are you sure hindi na masakit ang ulo mo, mahal ko? Tanong ulit ni Hunter nang umupo ito sa gilid ng kama at hinawakan ang kamay ng nobya. Nakangiting tumango naman si Mabel. Hindi na, thank you ha, Anya. Ngumiti na rin ang binata at dumukwang upang gawaran ng halik ang kanyang noo. Maya-maya ay pinagsalikop nito ang kanyang mga palad at nagpakawala ng banayad na paghinga. Ling, tumitig sa kanya si Hunter. Oh, Diyos na mahabagin. Nalulunod na naman siya sa klase ng mga titig nito. Sa kanya, hindi talaga nabibigo si Hunter na pakabugi ng husto ang kanyang puso sa pamamagitan ng pagtitig lamang nito ng mataman sa kanyang mga mata. What is Miss Galia telling you earlier? Seryosong tanong nito. Mabilis na nag-iwas ng tingin si Mabel sa nobyo matapos marinig ang tanong nito sa kanya. Banaya din siyang nagpakawala ng buntong hininga. Mabel, hinawakan pa nito ang baba ng dalaga upang muling magtagpo ang kanilang mga paningin. Tell me, saglit siyang lumunok ng kanyang laway. Hindi naman siya nito tinatawag sa kanyang pangalan, kaya ngayon na tinawag siya nitong Mabel, sigurado siyang seryoso ito. Gusto ka ni Jess, Anya, nangunot naman ang noo ni Hunter habang nakatitig pa rin ito ng seryoso sa nobya. Ayaw nitong magsalita para magtanong ulit kasi gusto nitong ituloy pa ni Mabel ang pagkukwento nito. Naalala mo nung gabi na una tayong magkita ron sa rooftop ng bar ni Sir Judas? Tanong niya. Tumango naman ang binata. Nang gabing yon, magkasama kami ni Jess.
Isinama niya ako sa bar na yun kasi ang sabi niya ay gusto niya raw makita ang lalaking matagal na niyang crush. Tapos itinuro niya sa akin ang lalaki na nandun sa bar counter ng gabing yun. Ang hindi ko naman alam ay ikaw pala ang tinutukoy niya. Nalaman ko lang na ikaw pala yun ng araw na pumunta siya sa office mo para pag-usapan ninyo ang tungkol sa kontrata niya sa kumpanya mo. Tapos kanina, ayun, nagalit nga siya sa akin kasi ang akala niya nagsisinungaling lang ako sa kanya na hindi ko alam na ikaw yung lalaking gusto niya. Pagkukwento niya sa binata, "Then why you didn't tell me about it?" Tanong nito. My love, anang Hunter at mas lalo pang lumapit sa dalaga. Umangat ang isang kamay nito at inayos sa likod ng tenga niya ang hibla ng kanyang buhok na nahulog sa tapat ng kanyang mukha. "Galit ka ba sa akin?" Malungkot na tanong niya. Mabilis na muling nagsalubong ang kilay nito. "Bakit naman ako magagalit sa'yo?" Balik na tanong nito. Kasi nasira ang party para sa anniversary ng kumpanya nang dahil sa akin. Nakakahiya rin sa magulang mo dahil... Psst, agap nito. "That's okay, there's no problem about it, darling. It's not your fault, kaya wag mo nang isipin yon." Dagdag pa nito. "Nang dahil sa akin kaya nagalit si Jess, kaya kasalanan ko kung bakit nasira ang party." Tinabig ni Hunter ang dalaga at dinala ito sa dibdib nito. "I told you that's okay, darling," habang masuyong humahaplos ang palad nito sa likuran ni Mabel. Ginawaran din ito ng halik ang ulo ng dalaga. "Thank you, ga." Ngumiti na lamang si Hunter at mas lalo pang niyakap ang nobya. "Don't worry, Jess will never return to the office. Kinausap ko na si Mimi para ipaayos sa accounting department ang napagkasunduan naming bayad niya." Kunot ang noo na napaangat naman ang mukha ni Mabel at tiningnan ang binata. "Ha? Pero hindi ba? At hindi pa tapos ang photoshoot para sa..." "I don't care." Mabilis na saad nito. "Paano yun? Next week na ang campaign para sa bagong alak. Hahanap na naman ng bagong model? Baka hindi na umabot kung uulit-ulit si Mimi Bora na mag-shoot, photoshoot." "Darling, you don't have to worry about it. Ako nang bahala ron. What I want you to do now is don't stress yourself out. Okay?" Bahagya pa nitong pinisel ang baba ng nobya. Pagkatapos ay ginawaran ng mabilis na halik ang labi nito. "Ako nang bahala ron. Huwag mo nang problemahin yon," anito. "I love you." Napangiti na lang na matamis si Mabel pagkuhay muli siyang pumilig sa dibdib nito. Yumakap siya ng mahigpit dito. "Mahal na mahal kita, ga. Mahal din kita. Get dressed first so we can rest. I'm tired already," anito. "Matutulog na tayo?" Tanong niya nang muli siyang mag-angat na muka. Mabilis namang ngumiti si Hunter. "Darling, God knows how much I want to make love to you tonight. But I'm tired and I know you want to rest too. So wag mo na muna akong tanungin ngayon ng ganyan. Baka mawala ang antok at pagod ko hanggang umaga tayong gising," ani nito. Tumawa ng malakas si Mabel dahil sa mga sinabi ng binata. Kunwari ay naiis na tiningnan naman ng masama ni Hunter ang nobya. Maya-maya ay kinulong na sa mga palad nito ang mukha ni Mabel at walang paalam na inangkin muli ang mga labi nito. Hindi naman tumutol si Mabel sa halip ay pinulupot niya sa liig nito ang kanyang mga braso at tinugon ang mga halik ng binata. "Okay, fine, matulog na tayo." Siya na rin ang kusang pumutol sa palalim na nilang halik sa isa't isa. Nang ayaw paawat ni Hunter at muling inangkin ang mga labi ay bahagya niya itong itinulak sa dibdib. "Magbibihis na ako, ga. Makati na sa katawan tong suot kong damit." Saad niya. "Okay, I'll help you." Mabilis na umalis sa kama si Hunter. Inilahad nito ang kamay sa kanya upang alalayan siyang makatayo na rin. Pumwesto ito sa talikuran niya. Ramdam pa ni Mabel ang mga labi nitong lumapat sa kanyang balikat. 3 beses na hinalik-halikan ni Hunter ang kanyang balat doon. Napangiti naman siya. Ang bango naman ng asawa ko," bulong nito. Maya-maya ay naramdaman na naman niya ang paglapat ng labi nito sa liig niya. "Langga, tanggalin mo na ang zipper para makapagbihis na ako." Natatawang saad niya. Kinikilig din siya ng gusto dahil sa pagtawag nito ng asawa ko sa kanya. "I want to kiss and smell your neck, baby. Just give me a little time, okay?" Saad nito at muling hinalik-halikan ang kanyang liig at batok habang nasa bewang niya ang mga palad nito. Banayad na bumuntong hininga na lamang ang kanyang
pinakawalan, pagkuway ipinikit niya ang kanyang mga mata at hinayaan na muna ang binata na gawin ang gusto nitong gawin sa kanya. Makalipas ang ilang saglit ay ibinaba na rin ni Hunter ang zipper ng kanyang damit. "Thank you," anya nang magmulat siya at pumihit siya sa paharap dito. Sa halip na sagutin siya ay muling inangkin ni Hunter ang kanyang mga labi. "Sige na, papasok na ako sa banyo. Can I join you?" Mabilis na nag-init ang kanyang mukha nang sadyang tanggalin ng binata ang kanyang dress at nahulog yon sa marmol na sahig. Ngumiti pa rin ito ng nakakaloko at tumitig sa kanyang dibdib na ngayon ay nakahantad sa paningin nito. "Those are mine." Mas lalong nag-init ang kanyang mga pisngi. Wala sa sariling pinalo niya ito sa dibdib at naglakad na upang tunguhin ang banyo. "Mine ka dyan." Narinig naman niya ang pagak na tawa ng binata habang nakasunod ito sa kanya. "Good morning, Sir Hunter, Mama Belle," mga nakangiting bati ng mga empleyado ni Hunter nang pumasok ito sa building ng Liquor Palace, kasamang dalaga. Kinakabahan man ay pilit nang ngumiti si Mabel sa mga taong naroon sa lobby. Kahapon pa siya kinakabahan at iniisip kung anong mangyayari kapag pumasok na sila sa kanilang trabaho. Pagkatapos na ipakilala siya ni Hunter sa mga empleyado nito noong isang gabi bilang asawa nito, hindi pa rin siya sigurado kung magiging maganda ba ang pagtanggap sa kanya ng mga ito sa opisina. Nag-aalala lamang siya paano kung nung gabi na lamang natuwa ang mga kasamahan niya sa trabaho, lalo na ang mga babaeng may gusto rin sa kanyang nobyo. Paano kung ngayon araw ay labas ng mga ito ang galit sa kanya? Ano na lamang ang gagawin niya? Advance lamang siya mag-isip. Maya-maya ay naramdaman niya ang paghigpit ng hawak ni Hunter sa kanyang palad. Napalingon siya rito. Ngumiti naman ang binata sa kanya at hinalikan ang kanyang pisngi. "Let's go, darling." "Aw, ang sweet talaga ni Sir Hunter. Kay Mama Belle, ano?" "Oo nga, at bagay na bagay silang dalawa." Dinig ni Mabel at Hunter ang usapan ng mga empleyadong naroon sa lobby at nakasunod ang tingin sa kanila habang patungo sila sa kinaruruunan ng elevator. "Ang swerte naman ni Mama Belle, ano?" "Oo nga, kaya pala nung una pa lang parang may napapansin ako sa kanila ni Sir Hunter. Kasi mag-asawa naman pala sila." Napangiti na lamang si Mabel dahil sa mga positive na salitang narinig niya mula sa mga taong nasa paligid nila. Nang marating nila ang elevator, biglang tumabi ang mga empleyadong naroon. Sa halip na sumakay ang mga ito sa bumukas na pinto ng elevator. "Mauna na po kayo, Sir Hunter, Mama Belle," anang babae. "Okay, thank you," anang Hunter at iginaya na papasok ang dalaga. "Thank you." Tipid at tila nahihiya pang saad niya sa mga empleyadong naroon sa labas at malalapad ang ngiti sa kanila ng binata. Nang sumarado na ang pintuan, ay saka naman nagpakawala ng malalim na buntong hininga si Mabel. "Are you okay, darling?" tanong ni Hunter. "Ewan ko kung dapat ba akong maging okay ga," anya. Kunot ang noo na napangiti naman si Hunter, pagkuway hinila ang kanyang bewang. Walang paalam na hinalikan ang kanyang mga labi. "Ang akala ko ay hindi magiging maganda ang umaga ko ngayon," sabi niya nang pakawala nito ang kanyang mga labi. Inilapat pa niya sa dibdib nito ang kanyang isang palad habang nakatitig siya ng mataman sa mga mata ng nobyo. "Kinakabahan ako kanina habang papasok na tayo rito." "They like you." "Oo nga, at wala na siyang dapat na ipag-alala tungkol doon." "I love you." Pinilig niya ang kanyang ulo sa dibdib nito. Naramdaman naman niyang hinalikan ni Hunter ang kanyang ulo. "I know, and I love you so much, darling." Malalim na buntong hininga. Pinakawala ni Mabel sa ere pagkuway, binitawan ang hawak niyang ballpen at sumandal sa kanyang upuan. Tumingin din siya sa loob ng opisina ni Hunter. Kagaya kanina ay busy pa rin ito sa ginagawa sa laptop nito. Muli siyang napatingin sa kanyang wristwatch. May 2 oras na simula nang dumating sila sa Liquor Palace. May 2 oras na siyang nakaupo sa kanyang swivel chair. Pero simula kanina ay hindi pa rin tumatawag sa kanya ang binata na nasa kabilang opisina lang. Kanina pa siya naghihintay na may iuutos ito sa kanya. Pero nanakit na lamang ang kanyang puwet. Kakaupo sa kanyang pwesto ay wala talaga. Mag-aangat lamang ng tingin ang binata para tingnan siya at ngingiti, kikindat at kakaway. Yun lamang. Muli siyang nagpakawala ng malalim na buntong hininga.
Sakto naman at muling nag-angat na mukha ang binata at nagtama ang kanilang mga mata. Ngumiti siya ng matamis. Nang ngumiti ito sa kanya, maya-maya lang ay kinuha ng binata ang telepono na nasa gilid ng lamesa nito. Napangiti siyang lalo nang tumunog din ang telepono niya at nakaramdam naman siya ng excitement nang damputin niya ang aparato. "Hello, darling," malambing na bungad sa kanya ni Hunter. "Hello ga, are you alright?" Kunwari ay nag-iisip pa siya. "Nababagot na nga ako rito aniya. Nangunot naman ang noo ng binata. "Why are you bored, darling?" tanong nito. "Are you hungry? Or do you want something?" Muli siyang bumuntong hininga habang nakatitig sa nobyo. Bakit ba sila nag-uusap gamit ang mga telepono na yun? Pwede naman ang isa sa kanila ay pumunta sa opisina nila para harapan silang mag-usap. Salamin lang naman ang pagitan nilang dalawa. "Hindi pa naman ga, pero nasatamad lang ako rito kasi wala akong ginagawa," sabi niya. "Wala ka pa kasing iniutos sa akin simula pa kanina," dagdag pa niya. Napangiti naman bigla si Hunter nang marinig ang sinabi ng nobya. Magsasalita na sana ito nang bigla namang bumukas ang pintuan ng opisina nito at iniluwa roon si Mimi. Napatingin siya sa kanyang kaibigan nang maglakad ito palapit sa mesa ni Hunter. May bitbit itong mga folder. "Sir, tapos na po ang pinagagawa nyo." Nangunot ang kanyang noo nang marinig niya sinabi ni Mimi. "Thank you, Mimi." Nang tumingin sa direksyon niya ang dalaga, ay ngumiti ito sa kanya at kumaway bago nagpaalam sa binata at lumabas na ulit sa opisina nito. "Darling, kanina pa ako nakaupo rito at wala akong ginagawa. Naghihintay ako na may iutos ka sa akin. Nandun na pala kay Mimi." Pagalit na saad niya sa nobyo. Ngumiti muli si Hunter. "I'm sorry, darling. Ayoko lang nautusan ka." "Ha? Ano pa pala ang silbi ng pagiging sekretary ko sa'yo kung hindi mo ako utusan?" Nagtaas pa siya ng boses dito. "Hay, yun lang naman ang issue nila ngayon. Pero bakit ginagawa niyang big deal?" "Aba, syempre naman. Big deal yun para sa kanya. Ano na lamang sasabihin sa kanya ng mga katrabaho niya roon na porkit nobya siya ng boss ng kumpanya ay dapat hindi na siya gagawa ng trabaho roon. Sasahod lamang siya ng walang ginagawang pagod." "Darling, ewan ko sa'yo." Kaagad niyang ibinaba ang telepono. Hindi naman tapos ang pagsasalita ng binata. Nangunot ang noo ni Hunter habang nakatingin ito sa nobya na sa kabilang silid. Matalim na titig naman ay pinukol dito ni Mabel bago siya tumayo sa kanyang pwesto at naglakad palabas ng kanyang opisina. Si Hunter naman ay bigla ring na alerto. Wala sa oras na napatayo sa pwesto nito ang binata at nagmamadali ring lumabas sa opisina nito. "Darling," nang palabas nito at nagmamadaling sinundan ang dalaga. Pero hindi naman ito pinansin na Mabel. "Mimi," sa halip ay tawag nito sa kaibigan. Mga nagtataka naman ang ibang empleyado na naroon at nakatingin sa kanila. "Wife, nandiyan na ba si Asmon?" tanong niya. "Ha?" Nagtatakang tanong din ni Mimi habang ipinagpalipat-lipat ang tingin nito sa magkasintahan. "Si Asmon, nasa opisina na ba niya?" "Wala pa bakit?" "Darling, I'm sorry," saad ni Hunter nang tuluyan na itong makalapit sa nobya. Hinawakan pa nito sa kamay si Mabel. Naiinis ako sa'yo kaya wag mo muna akong kakausapin ngayon," aniya at sinimangutan niya ito. OA na kung OA. Naiinis kasi talaga siya rito sa binata. Ano pa nga kasi ang silbi ng pagiging sekretarya nito kung ibang tao ang gumagawa ng kanyang trabaho? Ang mga empleyadong naroon ay saglit na humito sa ginagawang trabaho at itinoon muna ang atensyon sa kanilang dalawa. Napakamot naman sa batok niya si Hunter. "I'm sorry, okay? I just don't want you to get tired." Giit pa nito. Lihim at kinikilig namang napahagikik ang mga kababaihang naroon at nakarinig sa mga tinura ni Hunter. Kunot ang noo ni Mabel na tiningnan niya ang mga kaibigan. Si Mimi ay kinikilig na nakangiti sa kanya. Ganon din si Risa at si Jubel na magkayakap pa. Kilig na kilig para bang nanonood lamang ng nakakakilig na eksena sa palabas ng mga ito. "So, don't get mad at me, okay?" Unti-unting nawala ang pangunuot ng kanyang noo at lumalamlam ang titig niya rito. Umangat na rin ang kanyang mga kamay at inilapat niya yun sa dibdib nito. Ayoko lang din kasi na may masabi sila sa akin na hindi maganda.
Aniya, hindi naman ako mapapagod agad sa isa. 2 o 3 trabaho na iuutos mo sa akin. Kaya, okay fine. Mabilis na saad ito. Dahilan upang maputol sa iba pa. Sanang gustong sabihin ni Mabel. Muli nitong hinalikan ang mga labi ng dalaga. Deal? It's a deal, my love. Nakangiting saad ito. Napangiti na rin siya rito at yumakap. Inismiran niya ang mga kaibigan. Nang balingan niya ng tingin ang nobyo, ay magkasalubong na ang kanyang mga kilay. Malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan sa ere. Naglakad siya palapit dito. Doon tayo mag-usap sa loob, anya, at nagpatiun na agad siyang naglakad pabalik sa kanyang opisina. Nakakahiya naman sa mga kasamahan niya ron kung doon pa sila gagawa ng eksena nilang dalawa. Sasabihin pa ng mga ito na masyado siyang maarti at nagpapabebe sa boss nila. Kibit balikat na muling napakamot sa batok niya si Hunter nang tumingin ito sa mga empleyado. She's the boss now, saad nito at nagmamadali ng sumunod sa nobya. Hi, sana all, my Sir Hunter. Malalim na bumuntong hininga si Mimi habang nakahawak sa tapat ng dibdib nito. Si Jobel at Risa naman ay napasandal din sa swivel chair ng mga ito. Saan ba pwedeng humanap ng isa pang Sir Hunter? Wala bang parapol dyan at isang Sir Hunter ang prize? Mandadaya na talaga ako sa laro. Manalo lang ako at makakuha ng sariling hunter ko. Anang Jubel. Hanggang sana all na lang talaga tayo mga beb. Kunwari ay malungkot na saad ni Mimi. Malapad ang ngiti sa mga labi ni Hunter nang makapasok na ito sa opisina ng nobya. Si Mabel naman ay seryosong tsura habang nakaupo sa gilid ng kanyang mesa. Nakaekis pa ang mga braso niya sa tapat ng kanyang dibdib. Darling, I'm sorry, okay? Malambing na saad nito habang naglalakad palapit sa dalaga. Nang makalapit na ng tuluyan, ay inalis nito ang mga braso ng dalaga sa tapat ng dibdib nito. Hinila ito ni Hunter palapit at ipinulupot ang mga braso sa bewang nito. Ayoko lang talaga na mapagod ka kaya hindi kita inuutusan simula pa kanina. Hindi pa rin nagbago ang kanyang tsura. Seryoso pa rin siyang nakatitig sa nobyo. Sekretary mo ako, Mr. Imperial. I know. Pero iba ang gumagawa sa trabaho ko. Ano na lang ang sasabihin nila sa akin? Tanong niya. Na porkit asawa kita, ay pwede na akong magrena-renahan dito? You're my queen, so yeah. Hunter naman eh. Naiinis na itinulok niya sa dibdib ang nobyo. Akma na sana siyang lalayo rito. Pero muling hinuli ni Hunter ang kanyang bewang. Tumawa pa ito ng pagak at mabilis na hinalikan ang kanyang ilong. I'm sorry, seryoso ako rito eh, sabi niya at nanunulis pa ang kanyang nguso. Me too. Hunter? Dahil nagbabantang sambit niya sa pangalan nito, parang pinaglalaroan ata siya ngayon ng binata. Okay, I'm sorry. Ayoko nga lang talaga na mapagod ka. Di titigil na lang ako sa trabaho ko rito kung ayaw mong bigyan ako ng trabaho. What? May trabaho ka pa rin naman dito. Hindi lang kita ibinibigyan ng mabigat na trabaho. Trabaho? Wala nga akong ginagawa simula pa kanina. So ano pa ang papel ko rito? Umupo sa swivel chair ko at tumunga nga buong maghapon, ganon. Mas lalo niyang naramdaman ang paghapit ni Hunter sa kanyang bewang. Ikaw ang source of energy ko, darling, kaya malaki pa rin ang papel mo rito sa opisina ko. Ani nito. Hindi mo ba napapansin na kanina panay ang tingin at ngiti ko sa'yo? Dahil doon ako kumukuha ng energy ko. Kapag napapagod na ako sa ginagawa kong trabaho, pagpapaliwanag nito. Nangunot naman ang kanyang noo habang seryoso pa rin nakatitig sa mga mata ng nobyo. Talaga? Naitanong niya rito. Tumango ito. Yeah, sagot nito